Kabanata 271. Matapos magkaroon ng maraming mga pagbabago sa kanyang ekspresyon sa mukha, si Lillian Yates ay biglang tumayo. Pagkatapos ay itinuro niya si Harvey York at sinabi, "Worthless kang basura. Huwag isipin na ang pangyayaring ito ay tapos na ngayong makakakuha ka ng paghiram ng $800,000. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Dapat kang pumunta at humiram ng isa pang $800,000. Hindi, kailangan mong makakuha ng $1.6 milyon. Bukod, kailangan mong tiisin ang utang sa iyong sarili." Oo naman, walang problema. Ngunit maaaring kailanganin nating maghintay ng ilang higit pang mga taon. Humiram na ako ng $1.6 milyon mula sa aking kaibigan. Imposibleng pahiramin niya ako ng walang tigil na pera, tama? Sinabi ni Harvey sa isang walang malasakit na paraan. Ikaw, nagbago ulit ang ekspresyon ng mukha ni Lillian. Sa susunod na sandali, sinabi niya, ikaw ang live-in son-in-law sa Zimmers, at mayroon kang trabaho ngayon. Kailangan mong ibigay sakin ang pay card mo, at pamahalaan ko ang iyong buwanang sweldo. Nanay, kung talagang kailangan mo iyon, sige ibibigay ko sa iyo ang aking pay card. Ngumiti si Harvey. Lahat ay napunta ayon sa kanyang plano. Sa sandaling iyon, si Cynthia Zimmer, na naglalaro sa kanyang telepono sa tabi nila, ay hindi makatiis na makita ito. Kung kinuha ng kanyang ina ang pay card ng kanyang bayaw, nangangahulugan ito na kailangan ng kanyang ina ang kanyang sweldo. Sa kasong iyon, hindi nila magagawang sipain siya palabas ng Zimmer sa ngayon. Nagsalita si Cynthia, "Nanay, bakit mo nais na kunin ang kanyang pay card? Magkano ang kikitain niya bawat buwan? Bukod dito, kung kukuhanin mo ang kanyang pay card, paano mo siya masipa sa Zimmers?" Malamig na sinabi ni Lillian, ang kanyang kaklase ay nakapagpapahiram sa kanya ng maraming pera sa isang pagkakataon. Tiyak na ang kanyang sweldo ay hindi gaanong mababa. Gamit ang pera, makakabili ako ng ilang higit pang mga bag ng Hermes. Tulad ng pagsipa sa kanya sa Zimmers, kailangan nating maghintay hanggang sa maingat na. Isinasaalang-alang ito ng iyong kapatid. Ngayon, hindi niya napag-isipan. Kukunin ko talaga ang pay card na ito kahit ano pa man dahil hindi ko kailangang magbigay ng anumang pagsisikap. Pagkasabi nito, naramdaman ni Lillian na medyo makatwiran kapag tunay na sinipa si Harvey sa Zimmer, hindi pa huli na ibalik ang kanyang pay card sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang sweldo ni Harvey ay kabilang sa kanya ngayon. Nang isaalang-alang lamang ni Lillian kung kailangan niyang sabihin kay Senior Zimmer ang tungkol sa pagkilos ni Harvey, na pandaraya sa kasal. Pinigyan sila ni Senior Zimmer ng isang tawag at hiniling ang kanilang buong pamilya na pumunta at makita sila sa Zimmers. Umupo si Senior Zimmer sa sofa, at ang pangit niyang ekspresyon ay sa halip makikita. Nakatayo sa tabi niya, inilagay ni Zach Zimmer ang kanyang mga kamay sa magkabilang panig ng kanyang katawan. Siya ay tumingin at lubos na magalang. Ngunit siya ay nasira sa loob nang makita niya ang parehong. Pumasok sina Mandy Zimmer at Harvey sa lugar. Nakikita na ni Mandy ang mangyayari, maaari niyang mahulaan ang gusto nila. Marahil ay nais nilang hiwalayan na niya si Harvey. Baka gusto pa nilang samantalahin ang pagkakataong iyon upang mawala ang walang halaga niyang asawa at hahanapan ang kanyang sarili na isang nangingibabaw at malakas na asawa. Pagkatapos ay makakakuha sila ng buong suporta upang tumaas ng lubusan ng Zimmers. Sa kasamaang palad, kasama ako rito, tiyak na hindi ko hahayaang mangyari ang ganitong uri. Hindi mapigilan ni Zach ang panunuya sa kanyang loob. Ngunit walang ekspresyon na makikita sa kanyang mukha. Lolo, nagtataka ako kung ano ang magagawa namin para sa iyo mula nang inutusan mo ang isang tao na bigyan kami ng isang tawag at papuntahin dito. Nakikita ang pangit na ekspresyon sa mukha na mayroon si Senior Zimmer sa sandaling iyon. Lumabas ang pag-aalala ni Lillian. Ngunit humakbang pa rin siya at sinabi. Hindi sumagot si Senior Zimmer doon. Tumingin lang siya kay Harvey at malamig na sinabi, "Harvey, talagang may kakayahan ka. Paano mo nagawang pamamahalaan ang pag-book ng VIP?" Naupuan sa Western Restaurant na matatagpuan sa tuktok na palapag ng Neon Grand Hotel.
Bukod dito, hiniling mo pa sa iba na mapaalis si Zack. Talagang may kakayahan ka ngayon. Tatanungin kita, sinadya mo bang ipahiya kaming Zimmers? Pagkatapos nito, pareho sina Lillian at Mandy na tumingin kay Harvey sa isang malabong pagtataka. Sila ay may kaalaman ng mga tao. Tiyak, alam nila ang isang katotohanan kung gaano kahirap ito kung nais ng isang tao na magreserba ng mga VIP na upuan sa Western restaurant sa tuktok na palapag ng Miami Grand Hotel. Hindi bababa sa kahit na ang Zimmers ay maaaring hindi magawa iyon. Ngunit ang walang halaga na live-in na manugang na ito ay nagawa niya. Sino ba talaga siya? Senior Zimmer, sa palagay ko mayroon ilang mga hindi pagkakaunawaan dito. Hindi ba? Kahit na pumunta ako sa VIP area, hindi ko hiniling ang sinuman na sip-in si Zack sa lugar na iyon. Wala siyang karapatang pumunta sa VIP area. Ano ang mayroon sa bagay? Na iyon hindi naman nakapagtataka. Magaan ang sinabi ni Harvey. Ikaw, ang ekspresyon ng mukha ni Senior Zimmer ay nagdilim ng bahagya. Alam niya na ang sinabi ni Harvey ay totoo. Ngunit ano ang tama sa walang halaga na piraso ng basura mula nang magawa niya ang ganoong bagay? Fine. Sabihin mo sa akin ngayon. Paano mo inilalaan ang lugar na iyon? Ginamit mo ba ang member card ng aming Zimmer? Patuloy na sinabi ni Senior Zimmer. Senior Zimmer, tanungin ang iyong sarili ng matapat. Kung magagawa kong magreserba ng mga upuan sa VIP area na gamit lamang ang card ng miyembro ng Zimmers, ang isang tulad ni Zack ay kailangang magreserba sa mga ordinaryong upuan lamang. Sabay na sinabi ni Harvey. Ikaw, lumala ang ekspresyon ng mukha ni Zack. Ipapakita na sana niya ang kanyang galit sa ngayon. Ngunit sa araw na iyon, nasa isip niya ang iba pang mga layunin. Nakakagulat na pinilit niya ang kanyang sarili na sugpuin iyon. Fine. Sabihin mo sa akin ngayon. Paano mo ginawa iyon? Medyo mausisa din si Senior Zimmer. Tiyak, tanging ang nangungunang pamilyang klase lamang ang nakapagreserba ng mga VIP na upuan sa lugar na iyon. Paano magawa iyon ng walang halaga na basura? Hindi ko ba sinabi sa iyo? Ako ang CEO ng York Enterprise. Ngumiti si Harvey at sinabi. Kabanata 272. Sa una, si Zack Zimmer ay pinilit na manatiling kalmado. Ngunit ngayon, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Sinulyapan niya si Harvey York at galit na sinabi, "Fuck ka." Harvey, kung gaano ka kawalang hiya, paano ka maaaring maging CEO ng York Enterprise? Hindi ka ba natatakot na darating sila dito kung kumalat ang pangyayaring ito? Ang lahat ay hindi makapaniwala sa narinig sa kanya. Paano may hayag ni Harvey na siya ang CEO ng York Enterprise kung ano ang isang walang halaga na sako ng basura? Noong nakaraan, inangkin din ni Harvey na siya ang CEO ng walang kahihiyan ng iminungkahi ni Don Zander kay Mandy Zimmer ang kanyang saloobin. Ngunit ano ang tungkol sa resulta? Ang katotohanan ay napatunayan na siya ay walang iba kundi isang kalokohang biro lamang. Ngayon ay nabanggit niya ulit iyon. Siya ay ganap na walang kahihiyan. Nakatayo sa tabi nila, hindi makatiis si Mandy. Nahumakbang siya at sinabi ng mahina, "Lolo, maaaring ginamit ni Harvey ang member card ng kanyang boss." Iyon ba ang nagpapahintulot sa kanya na magmaneho ng Porsche? Biglang tumango ng bahagya si Senior Zimmer. Naniniwala siya sa paliwanag na iyon. Ang isang marangyang kotse tulad ng Porsche ay maaaring ibigay kay Harvey upang hayaan siyang magmaneho sa kanyang sarili kahit na siya ay driver lamang. Sapat na yun upang patunayan na ang kanyang boss ay talagang mayaman. Bukod dito, hindi napakahirap para sa isang tao na mag-apply para sa pinakaprestihiyosong miyembro ng card mula sa Miami Grand Hotel hanggat mayroon silang sapat na pera. Ngunit ang live-in son-in-law ng Zimmers ay nagpunta at kumuha ng trabaho bilang driver para sa ibang tao. Ito ay talagang nakakahiya. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Senior Zimmer si Harvey na nakakainis nang mas tumingin siya kay Harvey. Hinihikayat pa siyang sipin siya sa Zimmers ng direkta. Ngunit nang naisip niya ang tungkol sa binanggit ni Zack ngayon, malamig niyang sinabi, "Kalimutan mo na ito.
Hindi na ako magtatanong pa, gusto kong malaman kung totoong nagdala ka ng isang baerang babae noong nagpunta ka sa western restaurant. Kaibigan ko iyon. Si Harvey ay sumimangot at mahigpit na sinabi. Talagang nakatulong sa kanya si Ella Graves. Hindi niya papayagan ang sinumang maninira sa kanya. Ikaw, nagalit si Senior Zimmer. Ang live-in na manugang na ito ay lumabas sa labas upang kumuha ng isang hindi malinaw na relasyon sa isang baerang babae. Gaano katindi ang pag-angkin niya na kaibigan lang niya? Sa palagay ba niya ay mga tanga tayong mga Zimmers? Nakatayo sa tabi nila, ang puso ni Lillian Yates ay lumaktaw nang marinig niya ang pagbanggit ni Senior Zimmer. Hindi nagtagal siya ay naging balisa. Kakakuha lang niya ng pay card ni Harvey at hindi pa niya nakuha ang pera. Kung si Harvey ay masipa sa Zimmer sa sandaling iyon, kung gayon tiyak na wala siyang makukuhang pera. Para sa kanya, lahat ng pag-aari ni Harvey ay kanya. Sa pag-iisip nito, humakbang si Lillian at itinuro sa ilong si Harvey habang pinagalitan siya. Harvey, magmadali at humingi ng tawad kay Senior Zimmer. Paano mo siya kinakausap ng gayong paraan? Hindi nag-abala si Harvey kay Lillian. Gayunpaman, tiningnan niya si Senior Zimmer at sinabi, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa iyo ni Zack. Ngunit tinatrato ko lang ang aking kaibigan sa isang pagkain sa araw na iyon. Sinusubukan ni Zack na sir-on siya, ngunit nabigo siya. Bakit ito nababahala sa akin? Hindi mo ba siya tutulungan upang makakuha ang kanyang pagmamahal dahil gusto niya ang babaeng iyon? Sinabi ni Senior Zimmer ang mga bagay-bagay. Tumawa ng malamig si Harvey at sinabi, sa kasamaang palad, siya ang vice-presidente ng Nyanghi Hospital. Maraming tao ang nagsisikap na makuha ang kanyang pagmamahal. Sino ang impyerno na si Zack? Bukod dito, bakit ko siya tutulungan? Fine. Ang pangyayaring iyon ay sa nakaraan na. Wala akong pakialam doon. Ngunit kailangan mong tandaan ang isang bagay. Ipinagbabawal kang magkaroon ng anumang uri ng pakikipag-ugnay sa ibang babae mula ngayon. Naiintindihan mo ba ako? Sinulyapan ni Senior Zimmer si Harvey. Ang interogasyon sa kanya tungkol sa kanyang mga pagkakamali. Iniulat sa akin ni Zack na ginawa mo ang ganoong bagay. Logically, dapat naming sipain ka sa Zimmers. Ngunit ito ay isang kritikal na oras na. Ibinigay ng kooperasyon sa pagitan ng Zimmers at York Enterprise. Hindi namin kayang magkaroon ng anumang mga iskandalo. Kung masira ang aming reputasyon dahil sa isang walang silbi na tulad mo, at babayaran namin ang kabayaran, papatayin kita noon. Napuno ng paghamak si Harvey. Paano magiging mabait si Zack? Natatakot siya na papalitan ni Mandy ang kanyang posisyon sa Zimmers matapos akong masipa sa Zimmers dahil hindi na siya maging pasanin ni Mandy. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Harvey, Senior Zimmer, natatakot ako na mali ka sa isang bagay. Ang pondo ng pamumuhunan na iyong nakuha ay hindi mawawala hanggat hindi ka magiging bobo upang mabago muli ang proyekto ng manager ng komersyal na sentro o kung may sinumang pupunta sa York Enterprise upang lumikha muli ng mga problema. Kailan ka namin binigyan ng permiso na makipag-usap ng walang katuturan dito sa Zimmers? Pag-alit na sinabi ni Senior Zimmer. Para sa kanya, ang live-in na manugang na lalaki, si Harvey, ay nagiging mas mapagmataas, dahil nakakuha si Mandy ng isang mas maimpluwensyang at mas mataas na post sa Zimmers. Kung patuloy niyang hayaan si Mandy na manatili sa kapangyarihan, marahil ang Zimmers ay kalaunan ay makukuha ng isang tagalabas. Ngunit ang proyektong komersyal na ito ay malapit na nauugnay kay Mandy. Ang Zimmers ay hindi na makakaya ang anumang mga suntok ngayon. Sa sandaling iyon, sumang-ayon si Senior Zimmer sa sinabi ni Zack kahit gaano siya nagagalit. Hanggat ang walang silbi na si Harvey ay nandoon, tiyak na maging pasanin siya ni Mandy. Sa makatuwid, ang live-in son-in-law ay mayroon pa ring ilang uri ng halaga na manipulahin ng mga ito. Sa ngayon, hindi pa rin nila siya masipa sa Zimmers. Nagpalusot si Harvey. Matagal na niyang nakita ang mga taong iyon mula sa Zimmers. Paano nila ipinang-ahas na sipain siya palabas sa Zimmers ngayon? Para sa kanilang sariling mga pakinabang,
hindi sila magkakaroon ng ganoong uri ng katapangan. Kabanata 273. Tandaan mo ito lamang ngayon, at hindi na ito dapat ulitin. Ang mga mata ni Senior Zimmer ay tila mapurol at mabangis. Huwag isipin na magkakaroon ka ng karapatang kumilos ng buong pagmamalaki dahil pinamamahalaan ngayon ni Mandy ang pananalapi ng kumpanya, at siya rin ang tagapamahala ng proyekto. Huwag muling isipin na maaari kang umasa sa kanya at hindi gumagalang sa akin. Kung gustuhin ko, maaari kong makuha ang lahat ng kanyang post at kapangyarihan. Hindi ka rin magkakaroon ng karapatang kumilos ng mapagmalaki at mayabang. Ito ay isang bagay lamang ng mga salita. Inaasahan kong matutupad mo ang sinabi mo. Matapos sabihin iyon, umalis na si Harvey York. Ang banta ni Senior Zimmer ay talagang mahina, at labis itong katawa-tawa. Ang pagkakakilanlan ni Mandy Zimmer bilang manager ng proyekto ngayon ay malapit na nauugnay sa hinaharap ng Zimmers at kaligtasan ng buhay. Noong nakaraan, maaaring matiis pa ni Senior Zimmer na kahit na nais ni Mandy na maging tagapamahala ng pananalapi. Ngayon kung paano siya magiging matapang na ilagay ang panganib sa hinaharap at kapalaran ng Zimmers dahil sa isang walang kabuluhan na pag-iibigan. Hindi niya ito gagawin, at wala siyang gaanong tapang. Sa pagtingin kay Harvey mula sa likuran, si Senior Zimmer ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa matinding galit. Sa loob ng 3 taon na iyon, si Harvey ay palaging isang tao na hindi kailanman umiimik o gumawa ng anumang mga counter-attacks kahit na siya ay pinagalitan o binugbog. Ang kanyang katayuan ay hindi gaanong pinagkaiba sa isang aso. Bukod dito, siya ay mas mababa sa isang aso. Ngunit dahil sinimulan ni Mandy na makuha ang isang napaka-pribilehiyong katayuan sa Zimmers, kumilos si Harvey sa mas mapagmataas at walang ingat na paraan. Alam ni Senior Zimmer na walang takot si Harvey dahil sa kanyang backer ngayon, kung ginamit niya talaga iyong uri ng taktika upang makitungo kay Harvey, ang mga Zimmers ay talagang magdadala ng mga kasawian sa kanilang sarili. Imposibleng gawin niya ang ganoong bagay. Lillian, iyon ang iyong mabuting manugang. Hindi niya ako nirerespeto. Sinulyapan ni Senior Zimmer si Lillian Yates na nakatayo sa gilid at malamig na sinabi. Si Lillian ay karaniwang sa halip na mapagmataas at walang ingat. Ngunit siya ay natatakot kay Senior Zimmer. Sa sandaling iyon, hindi man lang siya nang ahas na magsalita mula nang siya ay nasa takot. Pagkatapos ay sinabi niya, Senior Zimmer, nais ko ring hiwalayan siya ni Mandy, ngunit hindi pinapayagan tayo ng kasalukuyang mga kalagayan. Noong nakaraan, sabik siyang makita silang may diborsyo. Ngunit dahil pumayag si Harvey na ibigay sa kanya ang kanyang pay card at humiram ng $800,000 para sa kanyang gastusin, ang kanyang pangunawa ay nagsimulang magbago at nawala ang kanyang kaalaman. Gayunpaman, hindi niya napansin iyon. Ang ekspresyon ni Senior Zimmer ay labis na masama. Noong nakaraan, hindi niya nais na magkaroon sila ng diborsyo para lamang sa reputasyon ng Zimmers. Hindi niya nais na ang Zimmers ay maging isang katatawanan na pamilya muli. Ngunit ngayon si Harvey ay kumikilos sa isang medyo mapangahas at mapagmataas na paraan. Hindi makakatulong si Senior Zimmer ngunit nais nilang magkaroon ng diborsyo. Kung sakaling makontrol ni Harvey si Mandy, tiyak na iyon ang magiging pinakamalaking banta para sa mga Zimmers. Ngunit ang pangunahing problema ay, napakadali para kay Mandy na makahanap pa ng isang natitirang asawa na ibibigay ang kanyang mga kondisyon kung siya ay diborsyado. Pagkatapos, tiyak na magdulot ito ng malaking panganib sa katayuan ni Zack Zimmer. Sa ilalim ng kanyang kontrol kinakailangan, nilang manatili si Harvey kahit na ano paman. Sa makatuwid, magagawa niyang pagsama-samahin ang posisyon ni Zack upang si Zack ay magagawang sakupin ng maayos ang mga Zimmers sa hinaharap. Para sa kapakanan ng ating mga Zimmers, huwag isaalang-alang ang diborsyo sa kanilang kasal sa oras na ito. Ngunit kailangan mong disiplinahin ang iyong manugang. Sa kanyang paano kumilos ang isang live-in son-in-law na buong pagmamalaki at mayabang sa harap ng Zimmers sa araw-araw. Sa palagay ba niya siya ay isang uri ng malaking shot?
Huminga ng malalim si Senior Zimmer, hayaan mo akong babalaan ko kayo. Kung hindi mo disiplinahin ng maayos ang live-in son-in-law na ito, ang iyong buong pamilya ay kailangang umalis sa Zimmers. Tumango si Lillian nang walang tigil tulad ng kung paano ang isang sisiyo ay sumilip sa mga butil. Sinabi niya pagkatapos, huwag kang mag-alala. Hihilingin ko kay Mandy na turuan siya ng isang mahirap na leksyon. Ang walang halaga na piraso ng basura ay nakikinig sa kanya. Natatakot lang siya kay Mandy. Ang Senior Zimmer ay nagbuntong hininga. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at hiniling na umalis si Lillian at ang iba pa. Sa sandaling iyon, ang paraan ng pagtingin niya kay Mandy mula sa likuran ay napuno ng kaunting pagyusisa. Hindi may kakaila, si Mandy ay isang taong may talento. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay isang babae. Kung hindi yun ang kaso, tiyak na hindi ako mag-aalangan kung hayaan. Si Mandy ang pumalit sa Zimmer sa hinaharap. Sa kasalukuyan, si Zack ang nag-iisang lalaki na halos nasa pamantayan sa ikatlong henerasyon ng mga Zimmers. Kung hindi isinulong siya ni Senior Zimmer na maging tagapagmana ng Zimmers, kung gayon sino pa ang mahahanap niya. Matapos umalis si Mandy at ang iba pa, si Zack na nakatayo sa gilid, bumagal ng malambot na buntong hininga. Pagaman kinamumuhian niya ng malalim si Harvey, mas natatakot siya sa posibilidad na maaaring banta ni Mandy ang kanyang katayuan. Zack, kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap sa hinaharap. Kung may ilang mga tao na kailangan mong makilala, kailangan mong maging mapagpakumbaba upang makipagkaibigan sa kanila. Naiintindihan mo ba iyon? Sinulyapan siya ni Senior Zimmer sa ganoong sinabi. Si Zack ay lumabas na nag-aalangan. Maya-maya, sinabi niyang mahina, Lolo, huwag kang mag-alala. Tiyak na matutupad ko ang aking mga pagsisikap, at hindi kita bibiguin. Maaari naming hayaan si Mandy na kumilos na mapagmataas at mayabang ngayon. Kapag nakumpleto na ang proyekto ng sentro ng komersyal, lahat ng mga paraan ko upang mawala ang kanilang buong pamilya ay gagawin ko. Sa palagay ba niya ay makakaya niya at magkaroon ng kabuoang kontrol sa Zimmer sa pamamagitan ng pag-asa sa isang solong proyekto? Lumikha si Zack ng tunog. Kung maaari kang makipagtulungan sa York Enterprise, hindi na sila makabuluhan. Sinabi ni Senior Zimmer. Nang binanggit ni Senior Zimmer iyon, ang ekspresyon ng mukha ni Zack ay naging napakapangit. Sinubukan niyang makipag-ugnay sa bagong CEO ng York Enterprise ng maraming beses ngayon. Ngunit ang bagong CEO ay hindi kahit na nag-abala tungkol sa kanya, at ang CEO ay hindi man lang nagbigay sa kanya ng hindi isang solong pagkakataon. Lolo, baka may ibang paraan upang pigilan natin ng ganap si Mandy. Matapos isaalang-alang ito sa isang maikling sandali, si Zack ay kumagat ng kanyang mga ngipin at sinabi ng biglaan. Kabanata 274. Anong uri ng paraan? Sinulyap ni Senior Zimmer si Zack Zimmer na mausisa. Ang apo niya na palaging may pananaw ngunit may mababang kakayahan. Anong uri ng kahalili naman? Ito ba ay ilang uri ng masamang ideya muli? Lolo, ang dahilan na ang live-in son-in-law ay sobrang arrogant ay dahil sobrang malambot ka. Bukod dito, hindi mo pinigilan ang kapangyarihan at pangangibabaw ni Mandy Zimmer. Alam ko na tinulungan kami ni Mandy at ang Zimmers. Bukod dito, siya ay ang iyong apo, kaya ayaw mong kumilos ng malupit. Pagkatapos ng lahat, hindi ka maaaring magbigay ng alinman sa bawat panig dahil ang magkabilang panig ay mahalaga sa iyo. Ngunit kung wala kang gagawin magpapatuloy ito. Sinabi ni Zack na may malalim na tinig, hayaan akong maging kontrabida dito. Nang narinig iyon, sumimangot si Senior Zimmer. Gusto mo bang hayaan kitang maging kontrabida? Maaari bang gusto mo akong ibigay ko sa iyo ang post bilang CEO? Sinabi ni Senior Zimmer na may malalim na tinig. Lolo, hanggat ako ang maging CEO, magagawa kong sugpuin ng maayos si Mandy sa aking katayuan. Bukod dito, hindi mo ba iniisip na si Mandy ay naging lubos na ambisyoso ngayon? Bagaman siya ay mukhang mapagpakumbaba pa rin, bakit hindi mo tinitingnan kung paano kumilos ang live-in-law na iyon? Si Harvey York. Siya ay walang ingat at mayabang.
Ipinapahiwatig lang nito na si Mandy ay karaniwang mas ganoon. Bukod dito, nagdududa pa ako na maaaring ito ay isa sa mga plano ni Mandy, na magkaroon si Harvey upang makakuha ng ilang uri ng bayarang babae upang ilagay sa naturang palabas. Pagkatapos lamang nito ay makipaghiwalay siya kay Harvey. Hanggat hiwalay na siya, napakadali para sa kanya na makahanap ng isang pambihirang asawa at ibigay sa kanya ang mga gusto niyang kondisyon. Sa oras na iyon, marahil ay kakailanganin siya ng ating Zimmers at higit pa, kaya't kukunin niya ang buong Zimmers. Lolo, hindi mo nais na makita ang nakamit at kapangyarihan na nakuha mo pagkatapos ng gayong paghihirap at ibigay ng masunurin sa iba sa dulo, tama? Si Zack ay lumabas na medyo nababalisa sa ngayon. Iyon ang pinakamahusay na pagkakataon para sa kanya upang makakuha ng isang itaas na kamay. Kung napalampas niya ang pagkakataong iyon, hindi niya malalaman kung gaano katagal siya maghintay. Bukod sa, maaari lamang niyang hawakan si Mandy sa isang mas mahusay na paraan hanggat nakuha niya ang post na iyon. Ngayon, naipost sa kanya ni Mandy na malaki ang banta. Hindi, si Senior Zimmer ay bahagyang sumimangot. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanggihan niya si Zack ng tiyak. Bagaman ibibigay ni Senior Zimmer ang post ng CEO kay Zack sa hinaharap, hindi pa rin niya ito matatanggap sa ngayon. Kahit na siya ay bahagyang pumabor kay Zack at binalak na hayaan si Zack na pamahalaan ng Zimmer Enterprise sa hinaharap. Alam niya ang tungkol sa mga kakayahan ni Zack. Sa kasalukuyan, si Zack ay isang taong madalas na nakikipag-usap ng walang tigil ngunit walang anumang praktikal na kasanayan, at wala siyang mga kakayahan upang pamahalaan ang isang buong kumpanya ng maayos. Sa oras na iyon, hindi ito magiging isang magandang oras upang maibigay ang Zimmer Enterprise sa kanya. Ang ilang mga hindi magagandang isyo ay maaaring mangyari kung ang isa ay hindi maingat. Sa pagtingin sa ekspresyon sa mukha ni Senior Zimmer, kinagat ni Zack ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Lolo, dahil papayagan mo akong maging CEO balang araw, bakit hindi ngayon?" Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Senior Zimmer. Tinitigan niya si Zack at sinabi ng malamig, "Kung hindi dahil sa katotohanang hindi mo kaya, binigay ko na ang post sa'yo ng matagal na." Ang pinakamalaking kadahilanan na magagawa mong maging isang CEO sa hinaharap ay dahil ikaw lamang ang lalaki na kabilang sa aking apo sa pamilyang ito. Kung hindi, paano ka maaaring maging CEO? Kung si Mandy ay isang lalaki, ibinigay ko na sa kanya ang post bilang CEO sa kanyang talento. Ginawa ito ni Senior Zimmer na parang walang silbi at hindi karapat-dapat si Zack. Nang marinig niya ito, nanginginig siya dahil sa takot. Ang pinakatakot sa kanya ay ang kanyang katayuan bilang isang tagapagmana ay aagawin ni Mandy. Hindi niya inaasahan na si Senior Zimmer ay may mataas na inaasahan sa mga kakayahan ni Mandy. Kung pinahintulutan niya ang pangyayaring iyon na magpatuloy na mangyari sa hinaharap, nangangahulugan ba na talagang nagkaroon ng pagkakataon si Mandy na makuha ang kanyang post? Hindi niya papayagan na mangyari na makita ito. Hinawakan ni Zack ang kanyang mga ngipin at sinabi ng may malalim na tinig, "Lolo, gusto mo bang makita si Mandy na nakakakuha ng maraming kapangyarihan at isang mas mataas na katayuan sa kumpanya ng mga Zimmers? Nais mo bang makita ang ating Zimmers na kinuha ng isang babae? Tiyak, marunong akong hawakan siya. Hindi mo maaaring hawakan ang post bilang CEO ng mas maaga. Ngunit kailangan mong pagbutihin ang iyong mga kakayahan. May magandang pag-asa pa rin ako sa iyo," sinabi ni Senior Zimmer. Kailangan ni Senior Zimmer upang ma-provoke ng bahagya si Zack. Kung hindi, si Zack ay kumilos ng buong pagmamalaki at iniisip na ang mga Zimmers ay palaging pag-aari niya. Iyon ay hindi isang magandang bagay para sa kanya. Kapabilidad. Paano ko mapapabuti ang aking mga kakayahan? Napakaganda ng Candy. Paano ko ito maihahambing sa kanya? Ngumiti si Zack. Tila kung nais kong ipakita ang aking mga kakayahan, kailangang sirain ang reputasyon ni Mandy o patayin siya. Hindi praktikal kung nais kong patayin siya, ngunit hindi mahirap masira ang kanyang reputasyon. Ang babaeng ito ay palaging pinapaboran ng York Enterprise.
Siguro matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa bagong CEO. Ang walang halaga na si Harvey ay niloloko na ng matagal. Paano niya malalaman ang tungkol dito? Ito ay ganap na isang nakakatawa na biro. Lolo, huwag kang mag-alala. Hahayaan kitang masaksihan ang aking mga kakayahan sa lalong madaling panahon. Nagbulong si Zack. Alam ko ang dapat kong gawin ngayon. Kabanata 275. Sa Zimmers, si Lillian Yates ay nakaupo sa silid tulugan ni Mandy Zimmer, na tinitingnan ng debit card sa kanyang kamay na maligaya. Ibinigay ni Harvey York ang card na iyon sa kanya ngayon. Bukod dito, hiniling ni Harvey sa departamento ng pananalapi ng kanyang tanggapan na ilipat ang ilang libong dolyar sa debit card bawat buwan. Habang tinatitigan ni Lillian ang debit card sa kanyang kamay, pinayuhan niya si Mandy. Mandy, sigurado akong naiintindihan mo ang ibig sabihin ni Senior Zimmer ngayon. Hindi kanya hilingin na hiwalayan si Harvey sa ngayon, ngunit hindi siya magpapasya kay Harvey at panatilihin siyang kumikilos tulad nito. Siya ang iyong lalaki, at kailangan mo siyang disiplinahin. Nang mabuti, pakiramdam ko ay kumikilos siya kamakailan. Nakakuha pa siya ng maraming pera mula sa kumpanya ng kanyang kaklase. Kung iyon ang kaso, dapat kang mag-isip ng isang paraan upang makakuha ng pera. Tandaan ang isang bagay, ang mga kalalakihan ay magiging masama hanggat mayroon silang pera. Nagkaroon ng isang malabong pagkunot sa pagitan ng kilay ang magandang mukha ni Mandy. Sinabi niya pagkatapos, "Nanay, alam ko ang aking ginagawa. Makinig ka sa akin, dahil inaalala kita. Bakit hindi mo iniisip ito? Pagaman ikaw ngayon ang tagapamahala ng pananalapi ng Zimmer Enterprise at ang tagapamahala ng proyekto ng sentro ng komersyal, ang problema ay mayroon ka pa ring CEO at isang vice-CEO bilang iyong mga superior. Kung ikaw ay masunurin, kay Senior Zimmer, ikaw ay magkakaroon ng maraming paraan upang makuha ang iyong kapangyarihan. Huwag sirain ang iyong mga prospect sa hinaharap dahil lamang sa isang walang halaga na sako ng basura. Ang mga kalalakihan ay dapat na mapigilan. Hindi mo dapat hayaan silang magkaroon ng pera. Bakit hindi mo iniisip kung paano ito gawin nung nakaraan? Nang hugasan niya ang banyo at kumuha ng tubig para sa paghuhugas ng aking mga paa, wala kaming gaanong problema noon. Huminga si Lillian ng malalim. Kung gaano ka kamasunurin si Harvey noong mga panahong iyon. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na iyon nang walang mga reklamo. Bukod dito, ang kanyang katayuan ay mas mababa pa kaysa sa isang aso. Ngunit ngayon dahil nagtatrabaho na siya at kumita ng pera, nagbago siya. Si Lillian ay sa halip ay hindi nakita ang maganda. Palagi niyang hindi nagustuhan ang live-in son-in-law dahil sa katotohanan na siya ay isang walang halaga na basura. Ngunit nang siya ay naging bahagyang may kakayahan na, hindi rin niya nagamit iyon. Pakiramdam niya ay sumasalungat sa kanyang sarili. Kung gayon ibig mong sabihin na dapat nating kalimutan ang tungkol sa nakaraang insidente at hayaan ito. Si Mandy ay sumimangot ng bahagya. Hindi natin ito pinahihintulutan, ngunit maaari nating hayaan ito. Gayunpaman, ang kinakailangan ay kailangan nating alisin ang bawat sentimos sa kanya, at gawin siyang walang kabuluhan. Pagkatapos, mas maginhawa upang maalis natin siya sa hinaharap. Ngumiti si Lillian at sinabi, "Tandaan, sa sandaling makuha mo ang pera, ibigay mo sa akin upang mapanatili ko sila para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa iyo." Lumabas si Mandy dahil sa malalim na kasiyahan. Hindi kailanman nangyari sa kanya na ang mga bagay ay magiging ganyan pagkatapos nilang magkita ni Senior Zimmer. Hindi lamang hindi sumang-ayon si Lillian sa diborsyo, nais niyang makuha ni Mandy ang lahat ng pera ni Harvey. Ngunit paano magmamay-ari si Harvey ng maraming pera? Kahit na marami siyang pera, hindi ito nababahala sa akin. Hindi ko madadala ang aking sarili upang gawin ang isang walang kahihiyang bagay. Nanay, hindi ko kaya at nakakahiya. Tinagat ni Mandy ang kanyang ngipin at sinabi, "Ito ay isang bagay na may kinalaman sa iyong pakiramdam na may dangal. Bukod dito, hindi ba makatuwiran at matuwid kung hihilingin mo siyang ibigay ang kanyang pera sa iyo? Itong
Walang halaga na besuraha ay naninirahan at kumakain ng libre sa Zimmer sa loob ng 3 taon. Ngayon, siya ay naging bahagyang may kakayahan. Paano niya nais na kumilos ng mapagmataas at mayabang dahil doon? Kailangan pa niyang gawin ang anumang sinabi ko sa kanya. Napuno ng paghamak si Lillian. Naisip niya na walang katayuan si Harvey sa kanila. Sapat na iyon. Maaari mo lamang sabihin sa walang halaga na basura na bibigyan mo. Siya ng pagkakataon na pumasok sa silid at matulog sa sahig dito. Tiyak, isusuko niya ang lahat ng kanyang pera sa iyo nang masunurin. Iminungkahi ni Lillian ang isang ideya. Medyo nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Mandy. Hindi niya inaasahan na iminumungkahi ni Lillian ang gayong nakatutuwang ideya. Noong nakaraan, ito ay si Lillian ang nagbabawal kay Harvey na matulog sa silid-tulugan. Ngayon, si Lillian din ang nagpahintulot kay Harvey na matulog sa silid-tulugan. Nanay, isa sa alang-alang ko ito. Alam ni Mandy na hindi siya maaaring manalo sa kanyang pagtatalo kay Lillian. Sa sandaling iyon, sinabi niya at nagbuntong hininga. Tiningnan ni Lillian ang relo na Rolex na ginto na binili niya sa paligid ng kanyang palso. Masayang ngumiti siya at sinabi, hiniling ko ang ilan sa aking matalik na kaibigan na sumama sa akin. Aalis na ako ngayon. Sa madaling salita, dapat kang umasa sa iyong sarili kung nais mong ituloy ang iyong kaligayahan. Hindi mo dapat hayaan ang tao na gumawa ng inisyatibo. Naiintindihan mo ba ako? Pagkatapos nito, ngumiti siya ng may kasiyahan at iniwan ang silid-tulugan. Ang bagong binili na relo ng Rolex na ginto ay higit pa sa sapat para sa kanya upang ipakita ang kanyang sarili sa loob ng ilang araw. Pupunta din siya at bumili ng bag ng Hermes makalipas ang ilang araw. Pagkatapos ay tiyak na ang kanyang mga matalik na kaibigan ay magiging labis na may inggit sa kanya. Matapos umalis si Lillian, nagbuntong hininga si Mandy. Pagkatapos ay nahiga siya sa kama, ngunit hindi siya inaantok. Sa katunayan, iyon ang huling pagkakataon para sa kanya na makipagkasundo kay Harvey. Ngunit ngayon, si Harvey ay hindi rin nagkaroon ng balak na ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya ng malinaw. Hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili upang patawarin si Harvey sa ganoon. Bakit hindi mo maipaliwanag ng malinaw? Kahit na mayroon kang ilang uri ng masakit na paksa at nahihirapan kang mag-open, napakalaki ng isang pakikitungo kung sasabihin mo sa akin ang tungkol dito dahil tayo ay mag-asawa. Paano ko nais na saktan ka? Maaari bang mali ang ginawa mo sa akin, kaya't nahirapan kang bigyan ako ng paliwanag? Kinausap ni Mandy ang kanyang sarili, at naging mas komplikado ang kanyang emosyon. Ito ay dahil sa naramdaman niya na si Harvey ay nagtago ng labi sa kanya bilang karagdagan sa lahat ng uri ng mga bagay na nangyari dati. Naramdaman niya na hindi na si Harvey ang walang muwang na live-in na asawa. Bukod dito, siya ay naging komplikado at mahiwaga. Kapag si Mandy ay nagkakaroon ng lahat ng mga uri ng mga komplikadong mga saloobin, si Harvey ay sumisimangot ng bahagya sa kanyang pag-aaral. Ang mga bagay na nangyari sa Zimmers ay hindi gaanong kahulugan sa kanya, kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Ivan ngayon. Tila may ilang mga tao mula sa Yorks na dumating sa Niamey mula sa lalawigan. Ayon sa kanyang pangako kay Jonathan, ang York Enterprise ay kabilang sa kanya ngayon. Sa kasalukuyan, isinasama niya ang mga mapagkukunan sa ilalim ng kanyang kumpanya. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Yorks ay nagpunta sa Niamey ngayon. Ano ang ibig sabihin nito?